29 verse 20, from verse 10 to 19, yan yung papapasalamat po ni David, yan po yung pagkilala niya sa kabutihan po ng Panginoon sa kanila, that we are not worthy, that they are not worthy for all the blessings po na tinanggap nila sa Panginoon. Pero pagtapos niya isa-isahin yun, ang challenge niya po sa sa congregation, verse 20, David said to all the congregation, after po noon, verse 10 hanggang verse 19, sabi niya, bless the Lord your God. Yan po yung puso po ni David. Kapag siya naglilingkod, pag po siya may ginagawa, pag meron siyang ginigib sa Panginoon, nag-worship siya, nag-offer siya ng gift, yan talaga yung puso niya, yung what shall I render unto the Lord. Sabi niya sa congregation, pagkatapos niya i-praise ang Panginoon, pagkatapos niya from verse 10, wherefore they will bless the Lord, at sinabi niya po yung kabutihan ng Panginoon, verse 11, thine, O Lord, is the greatness. After niyan, challenge niya ngayon, pagkatapos ng lahat ng ito ang congregation, bless the Lord, sabi niya po gano'n. Yan po ang puso niya. Kaya nung binabalikan ko po, I believe, yung chapter 29, from verse 1 hanggang verse 9, yan po ay manifestation ng puso ni David, yung espiritu niya, na siya po ay patuloy po always na magpapasalamat sa Panginoon. Kayo po ba pag nagbibigay, kayo po ay nagbibigay na ang puso ninyo ay magpasalamat sa Panginoon? Minsan po ba naiisip niyo yung binigay ninyo parang, Lord, alam ko po na hindi kayo worthy to receive such amount kasi maliit ito. Di ba? Hindi naman talaga kailangan ng Panginoon eh. Pero ang prayer mo, Lord, bagamat maliit, alam niyo po yung kakayanan ko, nawa po ay tanggapin ninyo. Minsan po ba meron na kayo ibinigay na gift na yung tao yun is so respectful na iniisip mo that your gift is not worthy for that person. Dahil sa na-realize din po ba parang, ito lang may bibigyan natin sa kanya. Para kasi diba yung value ng tao, di ba, gano'n? Eh sa Panginoon, siya yung the greatest being of all time. Siya the highest, the utmost, di mo ba? At yung bibigay mo parang, bisa pa mag-operate tayo, Lord. Tama po mga kapatid? So dapat yung puso natin pa tayong paglilingkod, pag tayo nagbibigay, dapat out from a heart that is thankful and grateful. Amen. At ganun po si David mga kapatid. Dito po una natin makikita that gratefulness to God always tends to glorify the Lord. Always tends to glorify the Lord. Sabi sa verse 10, wherefore David blessed the Lord. The word blessed in Hebrew is barak. Kaya kung may pangalan po kayong barak dyan, maganda yung pangalan mo, no? Huwag lang ang parok. Barak. At sabi po ng Hebrew word, the Hebrew word means, literally can mean to kneel. So barak can refer to an act of adoration, sometimes on bended knee. Sabi po ng word studies, to esteem greatly or adore God. In 1 Chronicles 29:9, sabi po, paano siya tinranslate from Hebrew Bible, tinranslate po ng Septuagint to Greek, ay eulogio. It means po ay, sabi doon ng commentary sa kanyang meaning, means literally to a good word, also to speak a good word. Kaya nung sinabi po ni David na bless the Lord, ibig sabihin, I praise the Lord, glory to the Lord, hindi niya i-bless ang Panginoon na Lord. Paano ba natin i-bless ang Panginoon? Materially, ano pa pwede natin i-bless ang Panginoon? We cannot bless the Lord. But the word bless, it means a commendation, a good word. Yung Lord, napakabuti mo, lahat ng ginawa namin, ano yun yung papuri na pagsasalita po sa Panginoon? So David showed this attitude in Psalm 116 verse 12. Diyan yung po makikita po yun, no? Yung sabi niya sa verse 14 that I will pay my vows unto the Lord. At yung verse, chapter 29, from verse 10 to 19, those verses na kapatid manifest the good words of David. Mamaya isa-isayin po natin yan. Kawa, makita natin. Kaya nung sinabi niya, wherefore bless the Lord, inisa-isa niya na yung verse 11, O Lord, is the greatness and the power. Lahat yan, good words sa Panginoon. Amen po mga kapatid? So tingnan natin, yung buong chapter 29, makita natin yung characteristics of David, yung kanyang pagpapasalamat sa Panginoon. Makita natin number 1, that David was not ashamed when it comes to thankfulness or gratefulness o pagsamba niya sa Panginoon. Sabi nga po ni Pastor Tony Kalima, hindi tayo pwedeng magkaroon ng thanksgiving not without giving. Tama po mga kapatid. So doon po natin makikita yung intense na he was not ashamed to show his thankfulness, his worship. That means interchangeably the word worship. No? Kasi kapag ikaw yung nag-good word sa Panginoon, that is worshiping. Lord, napakabuti mo, Lord, napaka-that is worship. That's praising the Lord. So let me use interchangeably the word worship, thankfulness, gratefulness.
At dito po una natin makikita that David was not ashamed to worship the Lord intensively before the public in verse 1. Sabi po roon, unto all the congregation. But ginamit po yung word na intensely. Sabi sa verse 2, with all my might. Sabi po ni David. Yung kanya pong buong kalakasan. At nung pinag-aaralan ko po yung mga kapatid, yung word na might, when it comes in serving the Lord, do not only refer to physical strength. Let's go back to background. 40 years siyang naglingkod, naging hari. Ibig sabihin, plus yung years, kung kailan siya naging hari, at yung existence niya. Now, yung maganda na po si David dito, sabi po no, ng ating background. Ibig sabihin, sabi nga po rin sa ay sabi niya, David was not old, and ano po ba sabi po noon? He looked upon himself as near his end. So with all my might, kung ikukumpara si David, sa panahon na ito, at sa panahon noon, hindi lang siya, yung sinabi niya with all my might, hindi pa siya tumutukoy sa kanyang physical na kakayanan. Amen po? Hindi lang sa physical na kakayanan, but only refer to physical strength, but also refers to things that he can do according to the ability or power that he has given him, na binigay sa kanya po ng Panginoon. So, ano po yung emphasis ko dito mga kapatid sa kanyang pagiging matanda? Being aged doesn't mean that we can do nothing for the Lord. Being aged at siya, matanda na siya, hindi po siya nahihiya na magpasalamat sa Panginoon in public, kaharap yung anak niya. Sabi nga po doon sa ating binasa, he was yet young and tender. The Bible, mga kapatid, the Bible, pag tinignan natin, yung Satan talaga, yung kapasitan ha. Being aged doesn't mean that we can do nothing for the Lord. Joshua chapter 14, verse 10 to 12, makita natin. Gusto ko na po makita ninyo mga kapatid, when it comes to worship, magpupuri sa Panginoon, maglilingkod sa Panginoon, nag-offering ng malaki si David sa Panginoon, mamaya titignan natin yung offering niya ng malaki. At siya kahit na matanda na, hindi siya nahihiyang magpasalamat sa Panginoon, magpuri sa Panginoon, ilit yung mga tao. Now, anong gagawin niyo? Sabi sa verse 5, who is willing to consecrate his service for the Lord? Matanda na siya, pero yung bakit ko nasabing intense, kasi tayo mga kapatid, pag tayo tumatanda na, lagi natin sinasabi, tapos na kami dyan, kayo naman yung mga bata-bata. Tama mga kapatid. Meron kaming, dati nag-station po kami sa area D, meron kaming matandang, meron kaming member na hindi naman gano'ng matanda, parang nasa middle age po siya. Tapos nung naglalakad kami, station kami, teacher ko sa school dati yun, tapos backslider na siya. Oto! Tama yan, kayo naman, gusto kami. Kapag tayo ay matanda na, pag tayo ay naunawaan pag matanda na, ang aking lola nene, pag ganyan lang, kahit namin, i-lecture namin yung gala lang tayo. Hindi ko na kaya masakit na sa akin ang pagkatravel. Pero alam niyo po yung 98-year-old po namin na lola, lagi po nag-pray po yun. Alam niyo, hindi dahilan ang katandaan para hindi ka maglingkod, magkatulad ni David na maglingkod at magpasalamat po sa Panginoon. Amen. In Joshua 14:10 to 12, si Caleb, 85 years old, and yet ang sabi niya, give me this mountain. In Deuteronomy chapter 34, verse 4 to 7, 120 years old po si Moses, and yet he remained faithful hanggang siya po ay mamatay, dividing the promise, po doon, receiving the divine instructions in Deuteronomy 34, verse 4 and 7. In Joshua chapter 24, verse 28 to 29, Joshua was about 110 years old. At ang sabi po doon sa 28, so Joshua let the people depart every man unto his inheritance. Ilang taon po siya doon, sabi sa 29, the servant of the Lord died being 110 years old. Sabi po doon, it came to pass after these things. 84 years old, Luke chapter 2, verse 36 to 37, Anna, the prophetess, sabi po doon, and there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, the tribe of Asher. She was of a great age and had lived an husband 7 years from her virginity. And she was a widow of about 84 years, 84 years old. And yet she departed not from the temple and still served God. Kaya po natin ginamit yung intense mga kapatid, sapagkat kahit matanda na, sabi niya, with all my might, I will take the Lord. I will give thanks to the Lord. Beloved brethren, being old should not hinder us from giving all our might and show our gratefulness to God. When it comes to worshiping the Lord, David was not ashamed
to show the public the intensity of his praise. Alam niyo po, kapag nagpapasalamat si David, kapag naglilikod siya, pag kumakanta siya, alam niyo yung sobrang yung intense na kanyang ginagawa, minsan yung mga kasama niya, nahihiyak na sa kanya. In 2 Samuel chapter 6, verse 20 and 21, nung sabi po ng verse, then David returned to bless his household. And Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, how glorious was the king of Israel today. Ito po yung pagkatapos niyang sumamba sa Panginoon, nagpuri sa Panginoon. Talagang sabi po ng background ay hinahapak niya po yung talagang parang yung kanyang pagiging king. Parang yung act niya ng pagsamba parang, uy, sabi ni Michal, umakto ka naman ng pagiging hari. Alam niyo, when it comes to worship at pagpapasalamat sa Panginoon, hindi dapat nakakaya, hindi dapat tayo nahiya. Tama po? Pero ang sabi po ng babae, yung anak ni Saul. Kasi siyempre siguro, prinsesa, anak ni Saul, diba? Tapos yung asawa ko, ano ba naman to? Royal line kami, royal blood kami, ganyan-ganyan ka sa public. Ang sabi doon sa verse 21, and David said, verse 20, and how glorious was the king of Israel today? Of course, that is, ang tawag dyan, pangungod siya. Galing mo, no? Sabihan ko ba kayo ng asawa mo? Galing mo, no? Parang inunod ako sa pinihiya mo pa ako sa pati, Ano yun, mga kapatid? Oh, how glorious the king of Israel today, who uncovered himself today in the eyes of the handmaids of his servants, as one of the vain fellows shamelessly uncovered himself. Alam niyo, sa sobrang intense, alam niyo mga kapatid, glory to God. Pero sa Pastor Tony, yung pinaka-nakakatakot na teacher namin sa Bible School. Ito ang pinaka-ayaw ko, yung imbitahan niya ako lahat ng no. Sinabi niya kay Pastor Tony. Pero I'm so grateful to him, kaya lang siya na-invite sa amin. Unfair, no? Na-invite ko siya pero hindi niya ma-invite. Hindi ko ba't nakakatakot sa mga kapatid? Yung intense na meron siya. Papasok ka dito, wala kang assignment, uwi! Amen. Intense! Sa akin, tawag niya OA. Tinong si David, ako okay naman ito. Ang tagatanda no, with all my might, tapos yung kanya ko pagbibigay, extravagant binigay ko. Yung nakita niya naman, precious stones, gold, sabi niya gano'n ay, of my own proper good. Nakita mo, grabe parang pasigat ka. Pero hindi mga kapatid, dapat ang pag-ilipid sa Panginoon, dapat intense, extravagant. OA kung OA, dapat nagsasabi ni Michael, grabe ka, inabot mo yung ano mo. Pero hindi ko sabi ng background mga kapatid. Sabi ni Benson commentary doon sa, he uncovered himself. Akala natin, pag binasa natin, nagubad siya. Hindi naman nagubad niya wari doon. Ano yung public scandal? Ang sabi doon, he stripped himself of his royal robe. The original Hebrew word is tigla, which we render uncovering himself, that means exposing any part of the body to view. Is never used in that sense without some other word to determine into that meaning. Sabi ng the priest, she despised him. Ito ang sabi, the meaning can be nothing more than by dancing before the ark without his royal habit. You know, yan nanggaling sa temple, mga kapatid. Wala sila sa temple. Yan, tama po? Hindi tayo sumasayaw. Pero sa kanyang pagsamba, alam niyo, sa Israel, mga kapatid, alam niyo yung sa soccer, kung nananalo, doon na sayaw nila. Gano'n. Hindi yung mga gano'n. Hindi gano'n, mga kapatid. Pero sabi doon, without his royal robe, ano dapat yun? Without his royal habit. Dapat pala yung act niya. Pasalamat ko sa Panginoon. Hindi na naman parang David na hari ka eh. Pero si David, yung kanyang pagiging intense na pagsamba sa Panginoon, hindi siya nahihiya. Ang sabi doon, dapat nag-play ka lang ng heart. Hindi ka dapat katulad ng mga tao na gumagano'n, parang breast na nila. Hari na, hindi ka commoner. And Michal was ashamed because David's intense worship for the Lord. Meron na ba kayo ganyan sa church mga kapatid? Parang, huwag naman ito. Kunting pray. Kunting praise the Lord. Lahat na lang ba? Pero yun ang intense. Right. Dapat lang na nag-pray. Dapat tayo ay laging, alam niyo mga kapatid? Kaya kapag si Pastor Tony nagagalit, nawaan niyo. 3 times nang mamatay. Alam niya na yung kanyang buhay ay lagi lang na parang ano niya, binibigyan lang siya ng Lord. Another opportunity na makapaglikod pa. Kaya pala nagagalit siya sa Tony, puri ng Panginoon. Alam niya yung compassion, yung conviction. Tayo kasi hindi pa natin naranasan yung yung tayo mamatay. Akala natin, hawak pa buhay natin. Akala natin, bukas buhay pa tayo. Kaya yung paglikod natin, on off. Pero yung mga tao matit na mamatay, alam ka na,
They know, kahit anong oras pwede ako kunin ng Panginoon, I only have this opportunity na ibinigay ng Panginoon, second class, third class. Pamili ko ito sa Panginoon sa Diyos, so kaya sabi sa aming pastor, papasok ko dito, wala ka sa amin, huwag ka na pumasok ka sa likod. Pag pinigay sa amin saka, ikaw nandyan, ikaw dyan, natutulog, ikaw na may, anong ginagawa mo, ba't di ka nakikinig? Intense. Right. Kaya kahit matanda ka na, dapat intense ka pa rin sa Panginoon. Right. Amen. Kapag nagbigay ka, dapat may intensity pa rin bigay sa Panginoon. Right. Amen. Take note that the intensity of David's gift does not only come from the power to dispose material things. Kasi yung makikita mo, wow, gold, silver. Pero hindi lang mga kapatid. Why? Because things he can dispense from different sources. Bilang hari, ito problema natin eh. We take the credits pero hindi naman tayo yung nag-expense without our expense. Ano yung mga kapatid? Pwede pala kasi ni David yan eh. Kailangan ng tulong ng aking anak, kailangan ng ministry, yung lupa mo brad, ibigay mo ha. Hari ako, sumunod ka. Tapos sa credit nun, ang bigaya ng hari, ibinigay yung lupa ni Pastor Ben, halimbawa. Sabihin mo yun? Sa kanya yung credit pero kaninong expense. Pero ang sabi doon mga kapatid, sabi po ng verse, I have of my own proper good of gold and silver. Yung intense ni King David, nung siya nagbigay mga kapatid, hindi niya lang ginamit yung position niya. Kasi pwede naman yun eh. We can exploit our position. Pwede tayo magpakita na, o bibigay ko extravagant sa Panginoon, pero without their expense, sa expense ng iba. Pero ang sabi ng David, my own proper good. Pwede siyang maglingkod sa Panginoon nang hindi nagagalaw yung personal savings niya. Pero ano yung intensity na meron dito? Hindi lang dahil sa matanda siya. Pero yung intensity, kasi pera niya mismo. Ano siya power? Ano siya position? Hari siya eh. Right. Makita niyo yung intensity na yung, ang bakit po nabili ng hari eh? Kaya na pera binigay niya. Pera niya mismo, Kung niya yung mga savings niya po. Mama nga ka mga kapatid, mama nga ka sa ganyan. Pinag-ipunan ng bata. Alam niyo, madaling mag-offering ng bata kami. Si Papa pa magka Sunday school, bibili ako 10 piso. Punta ka Sunday school, yung 5 piso sa iyo. Yung 5 piso, yung offering mo. Ang dali para ibigay sa akin yung 5 piso. Kasi hindi naman talaga akin yun eh. Pero yung sa Panginoon, akin yung 5 piso. Pero ibigay mo yung 10. Mag-offering ka niyan, ha? Ito sa akin yung 10. Madaling mag-offering ang hindi sa atin. Those people who takes credit for others' actions. They propose a project for the expense of other service. Meron ba ganyan sa inyo mga kapatid? Project tayo, pastor. Gawin natin itong ganito. O sino gagawa? Siya po. Nag-isip-isip ka na, tapos sa credit ang galing niya, siya yung nakaisip. Pwede yung gumagawa, yung papagod, di ba? Ang intensity mga kapatid, ikaw yung naglilingkod, ikaw yung gumagawa, amen? Pera mo, edad mo, yung service mo, ikaw. David was not this kind of person. When he challenged the people in verse 5, consecrate yourself, sabi niya kung ganon, he secures that he is the frontliner. Naniniwala ko mga kapatid, dapat ang pastors, even the pastors should tithe. Kanina ito magturo mag-tithe sa'yo, hindi siya nag-tithe. Kaya nung sinabi niya, di ba kayo nag-consecrate ang inyong ibibigay sa Panginoon? Tingin na lang, personal savings ng hari. With all his might and with his affection involving his personal expense. Gratefulness. Thanks to glorify the Lord. Number 2, gratefulness to God. Sees the great need for God and the great need in man. Amen. Sabi sa verse 1, furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and gentle. And the work is great, for the palace is not for man, but for the Lord God. Right. In verse 11, Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Nakita niyo? Verse 1 is the great thing in man, but in verse 11, the great thing for God.
Alam niyo kung bakit po tayo meron ganito, yung ating gratefulness sa Panginoon? Kasi nakita natin yung kadakilaan ng Panginoon in the past 2024 at alam natin na mas kakailanganin pa natin siya for the year 2025. Amen. Pero hindi mo isipin na kailangan mo ang Panginoon if you are full of yourselves. Tama. The word wherefore, nung binabasa ko yung word na wherefore, sa iba't ibang translations, ibig sabihin ay so, thus, ibig sabihin, may kaugnayan sa previous sentences. Kaya sinabi niyang, wherefore, bless the Lord, why din sa atin yan? Kasi kung sa atin yan, nakita niyo kung gaano kalaki yung bigayan, parang wow, nagbigay yung mga tao, ang laki ng binigay ng hari. Diba, parang, naramdaman niyo ba minsan mga kapatid, that you have this great activity, great event in your church, at sobrang thankful mo, pero minsan ang nabibigyan mo ng credit ang tao, hindi ang Panginoon. Kaya sinabi po yung wherefore David blessed the Lord, kasi baka nauhulog sila na dahil nagagawa namin ito, kasi Lord, mayaman kami, kasi Lord, may kakayanan kami, dahil alam niyo Lord, ito yung aming bahagi na kaya namin ibigay sa iyo ito Lord. Yung nagawa nila yun mga kapatid, ang sabi ngayon ni David, bless the Lord, why? Kasi lahat ng nagawa natin, sabi niya pag binasa niyo mga kapatid, dahil sa kanya lahat ng galing sa kanyang kamay, pati ang kakayanan, pati ang kalakasan. But why we should be grateful if David and the people are the ones who render the gifts and services? Why? Because according to David, all the wonderful things from verses 1 to 9 are made possible by God. Basahin natin itong verse 11. Ito yun, ito sa verse 10. Pagkatapos na magbigay ng napakarami, tuwa-tuwa si David sa pag binasa niyo yung verse 9. And David, the king also rejoiced. Sobrang sa isa, mga tao, nagbigay din. Sinundan yung aking yapak. Di ba? Parang mayaman mo na eh. Kasi nagbigay ako ng pattern eh. Nakita nila ako. Ang galing nila. Pwede, di ba? Amen. Pinabinigay ko eh. Hindi pa concession naman sila. Nagbigay kayo. Parang minsan kung may nabibigayan eh. Ito na po yung aking offering po store. Kita pa ng mga tao. Nagbigay kayo. Nagbigay kayo. Kaya minsan kapag nabigayan, mahirap at tama yung panalangin ni Lord. Dapat nagbibigay kami ng tama ang aming puso. Nung pagkatapos noon, ano sabi niya sa verse 11? Pinaalalahanan niya yung tao. Kaya pa meron dito mga kapatid, malaki kayo magbigay. Sorry, sagutin nito lahat ng rent. Ito yung sabi ni David, paalala sa atin, thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty. Ba't sinasabi ni David yan? Sinasabi niya, yung mga nangyayari sa atin, yung mga ginawa natin, yung mga achievement natin, lahat ng ating, sabi niya, sa Panginoon siya yung great, sabi niya ganoon, lahat ng victory sa Kanya. Sabi po doon, for all that is in the heaven and the earth is thine. Paalala sa iyo mga kapatid, mayaman ka, member ka ng church na ito, malaki ang bigay mo, lahat ng meron ka, nanggaling po yan sa Panginoon. Amen po? Ang grateful people, lagi niya nakikita yung great thing for God at nakikita niya na there's a great need in Him. Don't be proud when people are able to give hundreds of thousands in the church. Don't be proud when people are able to render services that accomplish great things for God. Amen mga kapatid. That the cause of it all, ang sabi sa verse 10 to 13, let me read. Perhaps sa verse 12, both riches and honor come of thee, and the reignest over all, and in thy hand is power. In thy hand is power and might. In God's hand, and in thy hand, it is to make great. Magaling ka ba? Marami ka nagagawa? Diyos ang nagbigay sa inyo ng katagangan, and to give strength unto all. Now, therefore, pagkatapos ng basahin niyo, our God, we thank thee. Paalala niyo yung David sa kanyang sarili. Ang dami kong binigay sa Panginoon, pero wala ito, dahil ikaw ang nagbigay, Panginoon. Yan yung sabi sa verse 14, but who am I? The great thing for man. The great thing in man. Who am I? And what is my people? That we should be able to offer. So willingly offer this word. For all things come of thee. Amen? Papuri sa Panginoon, all things come of thee. Dapat dito ng David, ang galing namin Ang dami namin offering Paalala ng David, all these things come of thee, sabi ni David. For we are strangers. Tinan niyo kung gaano kababa niya sa niya. They are nothing without God, for we are strangers before thee, and sojourners, as were all our fathers. Our days on the earth are shadow, and there is none abiding. O Lord our God, all this store, ay binigay nila, that we have prepared to build thee an house for thine holy name. Ang sabi mga kapatid, come out of thine hand, and is all thine own. The ability and the source of all this greatness is the Lord. When we acknowledge the heart of His people, don't miss out the heart of the people. And the heart of David being able to give great things
But the verse warns us, don't be fooled by the amount of money and the amazing display of act. Because David says that both riches and honor come of thee. So gratefulness is the great need for God. David did not say that behind all of this giving and serving dedicated for the house of God is because they are able to, or they have the power to, or because they are sufficient to themselves. People who are grateful know the great things that happen in their lives is all because of God's amazing grace. There's a great need for God. We will not be grateful to God if we cannot see that all things are according to God's provision, according to God's permission, and according to God's protection. If it is not of God, we cannot survive the year 2024, mga kapatid. Sabi niyo sa verse 1. Ano po sabi niyo sa verse 1, mga kapatid? For the work, for the palace is not for man, but for the Lord God. Nakita niya, is yet and tender, and yet young and tender. There's a great need sa kanyang anak. Ako. Pero alam nyo, pag binalikan niyo yung chapter 28, alam din ni David na sa kanyang paglilingkod, there's a great need in him. Alam niyo po kung bakit? Without God's permission, isa man tinanggel siya eh. Sabi niyo sa tao, alam niyo, niloob ko na tayuan ng Panginoon ng templo eh. Pero tinanggihan ako. Kahit gano'n kakayaman, gano'n kakalakas, pag tinanggihan ng Panginoon. Kaya sinasabi niya nito, they are able to make the provision. Sabi niya kasi, have God's permission. Without God, mga kapatid, lahat ang kakayanin natin walang kwenta. In Haggai, chapter 1, verse 5 to 6, nag-record yan, pinabayaan na ng templo, makasarili sila yung magagandang mga bahay, nag-iipon sila, pinabayaan na ng templo. Ang sabi daw, now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways, you have so much, and bring in little. Ye eat, but you have not enough. Ye drink, but you are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into bag of holes. Kahit anong pag-iipon ang alam natin gawin, kahit anong pagsisikap ang kaya natin gawin, kung wala po ang Diyos at ang kanyang blessings and anointing sa ating mga gagawin, wala tayong magagawa, walang kabuluhan po ang ating pagsusumikap. Grateful people see God as the reason behind all the wonderful words in our lives. Kaya po sa Bible, makikita niyo po in 1 Thessalonians, New Testament, puro ang admonition sa atin. Be thankful, be thankful, be thankful. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. In everything give thanks. In Philippians 4:6, be careful for nothing. In everything by prayer and supplication, with thanksgiving. Ephesians 5:20, giving thanks always. Colossians 3:17, and whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God. And it was clearly seen. Hindi lang yan tinuturo ni Pablo. Siya mismo, ma-thank you. Ano naman ito? Okay naman ito. Tinigyan ng thank you. Utos ka, thank you. Utos ka sa amin, thank you. Thank you na thank you. Pagiging thank you, nakita sa buhay ni Paul. 1 Timothy 1:12 sabi niya, and I thank Christ Jesus our Lord. 1 Corinthians 4:1, and I thank my God always on your behalf. Why? 5 things. Number 1, because thankfulness. Bakit tayo ina-admonish ng Bible? Mag-thank sa Panginoon because thankfulness amplifies the word of God rather than man. Bakit ka nagpapasalamat sa Panginoon? Kasi hindi mo nakita na magaling ka, kaya mo, manis ka, makapayaman ka. Hindi, nakita mo, Lord, without your provision, your protection, your provision, wala kami ngayon dito. Because thankfulness humbles God's people. Whenever we try to look, asan ang Panginoon dito? Asan ang provision ng Panginoon? Diba? Nagiging humble ka. Anong kabaliktaran ng thankfulness? Yung humble. Self-entitlement. Ito na yun. Binigyan ka, daladaluhan ka. Ito na yun. Yan, diba? Diba? Kapag thankful ka, humble ka, Lord, hindi ako worthy sa blessing ito. Thankfulness humbles God's people. Thankfulness leads us to rely and yield to God. Thankfulness trains our eyes to always look to God and our hearts to trust God. Thankfulness to God, to be thankful to God, make us hope in God. Yun po yung makikita natin po sa verse 20. And David said to Solomon his son, be strong and of good courage. Do it, fear not, be not dismayed. For the Lord God, even my God, ibig sabihin sinasabi niya yung mga susunod, kung paano niya na-experience po ang Panginoon, yung permission, protection ng Panginoon, sinasabi niya. Alam mo yung remember Joshua chapter 1, kung paano kung naging kay Moses, magiging gano'n kay Joshua, sinasabi niya ngayon, kay Solomon, huwag ka lang mawawala, huwag ka lang lalayo sa Panginoon.
Ang tao na ang mata lang nakikita yung kadakilaan ng Panginoon, mayroon siyang pag-asa sa 2024. Ba't hindi pag-asa sa 2025? That's an experience niya, Panginoon, ng 2024. Yeah. Gratefulness hopes in God. Sa ilalim niyan, not only gratefulness sees the great need for God, but gratefulness sees the great need in man. In verse 10, wherefore David blessed the Lord. Before all the congregation, David said, Blessed be thou, Lord God of Israel, forever and ever. In verse 1, chapter 3, and verse 1, furthermore, my son is yet young and tender. People who are not grateful are usually those, ano sabi ko yun, self-sufficient, self-honored, self-entitled people. They Right. don't see God meeting that what's lacking in their lives. Galing ako eh. Ba't ka mayaman? Galing ako eh. Galing ako eh. Ito na, ba't namin nakagawa ng event na to? Galing kami. May pera kami. Yaman kami. But David sees the great need for the service of God because it is God's word. Nakita niyo makapit sa verse 1? For the path is not for man, but for the Lord God. Kung nakita niyo yun, there's a great need for man. Sinong tao ang makagagawa ng gawain ng Diyos? Igawa ka ng Diyos yun. Hindi mo gagawa. It's not by might or by power. Spiritual work and divine work. And who we are. Sinners, condemned and clean. There's a great need in man. We have a great need for God. Sabi niya sa verse, chapter 28, verse 2 and 3. Hindi ka mo babasahin. Ano pa yung mga kapatid? Sinabi niya, kung hindi ako pinayagan ng Panginoon. Kahit anong gusto mo, there's a great need in man. Kung hindi nagawa ang Panginoon, kung wala ang Panginoon, wala akong magagawa. David himself can do nothing except the Lord permits him. And grateful people always acknowledge God, acknowledge that God meets their need. Yeah. What's the contrast of grateful people seeing God meeting the great need in man? Self-entitled, bitterness. Paano nyo mag-test? Bibigyan ako sa inyo ng test kung kayo ay ang tawag yan, self-entitled, self-honored. Para malaman nyo lang. Pasok kayo ng restaurant. Niluluto pa ako. Pag napasok tayo sa restaurant, minsan, di ba, nauna tayo ng umorder. Tapos bilang nakita ko may sumunod sa'yo, nauna ka sa kanila, umorder din. Tapos ituhan kayo, nasan na yung manok? Hinumilipat. Ano yun? Nasan na yung manok? Binabalatan na. Tapos nagulat ka, yung nauna ka doon sa kabilang grupo, pero mas nauna silang na-servan ng pagkain. Ano gagawin mo? We don't deserve such service. Nauna kami dyan. Oo, diba, gano'n? Pupunta ka doon. Kanina pa kami dito. Yan mamaya. Oo. Diba? Anong panahon sabi sa entitled ka? May nagpadala. Binigyan ka. Binuksan mo. Ay, eto na yun. Ba't mo nagsasabi yun? Kasi you think yourself is, diba? Mataas sa tingin mo sa sarili mo na parang, don't deserve such, no? Ipipay ako. Ang tingin nila sa akin, gano'n. Pero katulad ni David, ang tingin niya sa sarili na, Lord, we are nothing. Yeah. You are strangers before you. Kaya kahit bigyan sila ng mana, mga kapatid, sila yung mga bitter, mga kapatid, sila yung nasa lagay. Exodus chapter 2, verse 23 and 24. Ay, sorry. Numbers 11, 5 and 6. Lord, naalala namin yung onions. Naalala namin yung, diba? Sabi nito, nasa ibig mga kapatid, the fish, the onions, and the garlic. Nakalimutan nila yung chapter 2, verse 23 and 24. The Bible used groanings, crying, mga unthankful people. Binigyan ka ng pagkain mula sa langit, pero naalala mo yung bigay ng Egypt. Ano sabi nila? Mana yan naman? Unthankful! Luke 15, 27, kay 31. Dumating yung busog, pwede na sa, di ba? Sabi ng buyo, ano meron doon? Yung kapatid niyo po, bumalik. Tapos nagpatay ng gano'n. Pesta. Di pumasok. Di ba? Tampo niya. Ay pumasok. Pinuntahan ng tatay. Ang sabi ng tatay, sabi niya gano'n. Ako! Matagal mo na ako kasama nito. Di mo man ako pinagpatay ng
yung sa kapatid ko. Ang thankful eh. Inahiya siya ng Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, ang sabi sa kanya, ano sabi ng father sa kanya? Father niya. Sabi niya, di ba may kita kasama dito? Di ba lahat yan sa'yo? Yung unthankful people mga kapatid. Dati makita yung blessing. Nasa harapan mo. Paalala sa atin ni Paul sa Philippians 3:5, not that we are sufficient of ourselves, to do anything of ourselves, but our sufficiency is of God. Amen. Can you see the formula here? Great need for God plus great need in man is gratefulness. Nakita mo, malaki pangangailangan ko sa Diyos, malaki ang pangangailangan ko, maging yung magpasalamat sa Panginoon. Pero pag hindi mo sa sarili mo, pag ako na wala din sa church na yan, tingnan ko lang. Boastfulness instead of faithfulness. Kapag nakikita mo, dapat nakikita mo great need for God, pero nakikita mo great need for na, pag ako na wala sa church. So, to tell you, lahat tayong mga kapatid, tayong pag-ibig. Kaya don't think, mo sobrang tingnan sa sarili mo na parang pag nawala ka, mga-paralyze ang church. Ba't pa wala ka naman, nag-exist naman ang church? And the church is doing fine. May we have our eyes channeled to view the greatness of God's hands in our lives. Hearts which are able to always trust in God. And hands which are able to render services to God's word. In a grateful heart.